Nareklamo na naman. Saan galing ang mabangong delivery guy na to? Na naglakas loob na makipagbanggaan sa iyo, Ginoong Aso. Mag-ingat ka, baka ireklamo ka ni Ginoong Aso. Reklamo. Sino ang magrereklamo sa akin? Ah, isang aso pala. Yang Jayan o Yang Jayan. Akala mo ba dahil pareho kayo ng pangalan ni Erlang Shen, ay makakaintindi ka na ng sinasabi ng aso? Saka na. Hindi naman itong tanga na aso na si Xiao Tianquan. Sino ang tinutukoy mong tanga na aso? Pupunta ako. Talagang aso ang nagsasalita. Tao, naiintindihan mo ang sinasabi ng aso. Grabe, nakatayo sa tabi ng mortal na ito. Unti-unti akong bumabalik sa aking kapangyarihan. Sino ka? Umalis ka na. Nagsanay ako, kaya't mag-ingat ka. Makinig ka, bata. Ako ang Diyos ng sunog ng araw sa langit. Ang asong si Xiao Xian ay bumaba sa lupa. Aba, talagang si Xiao Xian nga. Bakit parang aso sa lupa? Naglakas loob kang tawagin akong aso. Tingnan mo, kakagatin kita. Aso. Talagang anghel ka na parang aki. Gaano na kadalas mong sinasabi, tawagin mo akong Dog Lord. Batang ito, kilala mo ba si Dog Lord? Dapat mong pasalamatan ang iyong mga ninuno sa 8 henerasyon. CJ, pasasalamatan ko ang iyong mga ninuno sa 8 henerasyon. Sa tabi nitong taong ito. Tunay na bumalik ang aking kapangyarihan. Pero ang kalagayan niya sobrang kawawa na talaga. Higit pa sa aso. Nakikita kong magalang ka. Aso, ipapadala kita sa isang magandang kapalaran. Aso. Nasa iyo na ang lahat. Ay, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo, aso. Pupunta na ako. Grabe, 24 lititanyum na mata ng aso. Kumusta, alaga? May maganda bang bagay? Ay, yung sa kaliwa ay peke. Mas peke pa yung sa kanan. Yung nasa harap na stall. Mas peke pa talaga, sobra na. Nakatitig na ang mga mata ng aso, parang tuyo na. Tama lang na peke. Kung may totoong, doon na tayo sa kababalaghan. Ay, sandali, totoong kababalaghan na nga. Ay, hindi. Nakakita tayo ng totoong bagay. Tingnan mo yung mangkok na iyon. Uy, bata, tingnan mo ito. Lahat ng ito ay magaganda. Boss, magkano ang mangkok na ito? Bata, talagang marunong ka sa mga bagay-bagay. Ito ay kayamanan na ipinasa ng aking mga ninuno. 5,000. 50,000. Binili ko lang para gawing mangkok ng aso. 5,000 yuan. Kaya ko nang bumili nito araw-araw. Ay, bilhin mo na agad. Yung sirang mangkok na yun. Kakasihan na sa 3 hanggang 5 taon mong delivery. Oy, huwag kang aalis ah. Magkano ba talaga? 500. Anong kalokohan yan? 5 piso. Sige na. Naku, nagmadali ako. Ay naku, mga mapanlin lang at tusong tao. Halos nahulog si Ginoong Aso sa bitag. Buti na lang at matalino ka, bata. Ay naku. Halika. Pakikuha ng maayos. Yang Jayan. Tapos na tayo, naghiwalay na tayo. Pwede bang? Huwag kang parang umaasang aso. Sundan mo ako kahit saan ako pumunta. Mga asong lalaki at babae. Sinasabi mong aso ako. Hindi pwede. Hindi ko papayagan na maging aso siya. May mga tao kasi, na laging gustong yumaman ng mabilis, na parang may bumabagsak na pi mula sa langit. Sayang, ang mga walang silbi ay mananatiling walang silbi. Hindi ka talaga magkakaroon ng magandang kinabukasan. Tapos ka na bang magsalita? Paano? Hindi maganda ang takbo ng industriya ng food delivery. Bibili ka ng mangkok ng aso para manghingi ng pagkain. Huwag mo nang sabihin pa. Yung aura mo. Akma na akma kang maging pulubi. Sinasabi mong ito ay mangkok ng aso. Hindi ito mangkok ng aso. Baka naman ginto pa rin ang nasa loob. Haha. Mas mahal pa ito kaysa sa ginto. Yang Jayan, talagang baliw ka na sa pera. Kung ganito nga, may lakas ka bang magpustahan sa akin? Anong taya? Taya kung ito ay isang kayamanan. Bibiliin ko ito ng 10 beses. Ngunit kung ito ay isang peking, kailangan mong lumuhod sa harap ng lahat. At, magbigay ng 3 malalakas na pagbati. Sige, pero paano? Ayaw ko ng pera. Paano kung manalo ako? Ibalik mo sa akin ang aking antigong tindahan. Ibalik mo ito sa akin. Taya tayo. Walang kwenta. Maghintay ka na lang na magpatira pa sa harap ko. Bata, maaari ko bang makita ang mangkok na hawak mo? Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Gusto ko talaga ang mangkok na ito. Maaari mo bang isuko ito? Ibigay mo ito sa akin, matandang tao. Handa akong magbayad ng ganitong halaga. 500 piso para sa isang sirang mangkok. Matanda, baka may sakit ka sa isip. Sino ang nagsabi sa'yo? Ang sinasabi ko ay 500. Hindi 500, baka 5,000. Ang sinasabi ko ay 50,000. Ang sinasabi ko ay 50,000. Matanda, siguro ay baliw ka na. Isang baso lang, binili mo ng 50,000. Oy, Gino. Ang mga bagay niya,
Lahat binili ko dito. Meron pa ako dito. Tingnan mo nga. Huwag kang magbayad ng 50,000. 5,000 lang ay sapat na. Lahat ng mga to ay basura. Pare, gusto mong makisali? Ay, hindi na nakakagulat na ikaw ay si Asong Hiwalay. Batang lalaki. Nalaman mo na kung gaano ako kalakas, di ba? Handa akong makisali. Oh, Lolo. Ikaw ba yung pinadala niyang Jayan? Mukha kang ganito. Huwag nang sabihin pang 500,000. Kaya mo bang magbigay ng 5,000 piso? Halos matukso ka na ng matanda. Umalis ka na agad. Kung hindi, hindi ka magiging maganda ang trato ko sa'yo. Gusto kong makita kung ano nang gagawin mo. Kung paano ka magiging walang galang. Walang pakundangan sa buhay. Ay, yang Jayan. Nag-imbita ka pa ng matanda para magpanggap. Akala mo ba't kami mga tanga? Kung makakakuha siya ng 500,000, magiging aso ako sa harap niya. Masyadong mayabang ang mga tao. Ang matandang ito ay puno ng kayamanan. Tiyak na mayaman o mahalaga siya. Hindi siya karaniwang tao. Bakit hindi ko nakita? Aso, hayaan kitang makita ang katotohanan. Mabilis na paghahatid. Mabilis na serbisyo. Grabe. Ito ay sining ng pagtingin sa kapalaran. Ngunit ito ay isang maliit na paraan lamang. Basta't paglingkuran mo ako ng maayos. Tiyak na makikinabang ka ng labis. Astig si Ginoong Aso. Babalikan kita para bumili ng longganisa. Tara, pere. May 500,000 sa card na ito. Lolo, talagang ang tapang mo ah. Hindi ka ba nahihiya sa lakas ng hangin habang nagsasalita? Sabi mo lang, meron talaga. Akala mo kung sino ka. Basta't ako ay Tang Shanhe. Matandang tao. Wala akong pakialam kung ikaw si Tang Sanhe. O si Tang Erhe. Umalis ka na agad. Kung hindi, ako. Manahimik ka. Ikaw si Ginoong Tang. Ah. Siya ang pangulo ng Antique Association. Si Tang Shanhe. Ginoong Tang. Kakagaling lang, lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Halika. Ginoong Tang. Itong sirang mangkok. Talaga bang nagkakahalaga ito ng 500,000? Nagdududa ka ba sa akin? Hindi ko kayang gawin iyon. Bata. Sige, ikaw na ang magsabi. Kung hindi ako nagkakamali. Ito ay isang king glaze bowl mula sa dinastyang Song. Hahaha, ang galing ng mata mo. Yung mga asong iyon ay tatakas na. Why, Chenda siya. Aalis na ba kayo? Uhahaha, naihi ako. Sang-ayon sa pustahan, dapat tumanggap ng pagkatalo. Liao, ibalik mo sa akin ang antique shop. Chen Xiao. Hindi maibigay sa kanya ang antigong tindahan. Sa harap ng napakaraming tao. Kung magbago ako ng isip, saan ko ilalagay ang mukha ko? Bigyan mo siya muna. Sa susunod, bibigyan kita ng isa. Gusto niyang ipagpatuloy ito. Hindi ganoon kadali. Sige na. Maaari na tayong umalis, di ba? Sige, magmadali ka. Sandali lang. Tapos na ang pustahan ninyo. Pero hindi pa tapos ang sa akin. Ginoong Tang. Ako'y nagmamalaki noong kabataan ko. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Tang. Ginoong Tang, nagkamali ako. Kailangan kong tanggapin ang pagkatalo. Dapat ay nakatayo ng tuwid kapag sinasaktan. Bata, tuparin mo ang kasunduan. Matanda, huwag mong gawing labis ang pang-aapi. Si Chen Xiao ang tagapagmana ng pamilya Chen. Magtataka ka bang ipagawa sa kanya na tumahol tulad ng aso? Igalang kita, tawagin kita na tanglao. Kung gusto kong umalis, sino ang magtatangkang humadlang sa akin? Ano ang gagawin natin sa aso? Agad na gawin ito. Aso, hindi ako ang tatay niya. Hindi ko siya pinapabayaan. Chen Xiao, anong ginagawa mo? Malaking Chen Xiao. Hindi pa nga Pasko. Gusto mo nang hingiin ang red envelope. Chen Xiao, tumayo ka na. Wang. Tingnan mo siya. Chen Xiao, nanalo ka. Kailangang tanggapin mo ang pagkatalo. Humahanga ako sa iyo. Astig. Yang Jayan, maghintay ka. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Chen Xiao, hintayin mo ako. Astig si Ginoong Aso. Siyempre naman. Halika, batang lalaki. Ito ang aking business card. Kapag may maganda akong bagay sa hinaharap, maaari mo akong kontakin anumang oras. Ang mga ito ay peke. Naku, nakakuha ka ng magandang pagkakataon. Ayos na rin iyon. Uy, masaya ka na dapat. Yang Jayan, sa wakas natagpuan kita. Su Kingsu. May kailangan ka ba sa akin? 3 araw na ang nakalipas, nasa tabi ng lawa ako. At aksidenteng nahulog sa tubig. Kung hindi mo ako nailigtas, maaaring patay na ako ngayon. Swerte lang. At saka, magkaklase pa tayo sa Taeksu. Mabilis na paghahatid. Narinig ko, mabilis na paghahatid. Kakatapos mo lang makipaghiwalay sa girlfriend mo. Bata, may interes sa'yo ang babaeng yan. Anong sinasabi mo? Isa siyang prinsesa ng Su. At siya pa ang pinakamaganda sa kolehiyo ko. Paano siya magkakaroon ng interes sa akin? Utang na buhay. Ihandog ang sarili. Wow, ang cute ng aso. Bibigay ko ito ng ham na sausage. Bata, ang babaeng ito.
Gusto ko siya, asong Ginoo. Tungkol sa inyo. Sang-ayon ako, asong Ginoo. Kapatid, mayroon akong magandang bagay dito. Tingnan mo kung gusto mo. Ito ay mula sa aking mga ninuno. Yaman ng palasyo. Ano sa tingin mo? Hindi na namin kailangan ito. Uy, batang babae. Suriin mong mabuti uli. Anak, bilhin mo na agad. Ito ang pinakamataas na klase ng Night Pearl. Napakamahal. Kailangan ko ng dekorasyon sa antigong tindahan ko. Magkano, bilis, espesyal na delivery, urgent na serbisyo. Urgent na serbisyo, mabilis na delivery. Ito ay isang pamanang Night Pearl. Isang presyo ng 500,000. Sino bang may gusto sa 500? Sige na, 500 na lang. Mabilis na delivery. Yang Jayan. Sobra ang ibinigay mo. Ang peking ito ay nagkakahalaga lang ng 20 piso. Talagang magandang bagay ito, mabilis na delivery. Gusto mo bang tumaya? Sige, tumaya tayo. Kung matalo ako, gagawin kong girlfriend kita. Tingnan mo ulit. Grabe, ito. Grabe, ito. Talagang perlas ng umaga. Kagandahan ng hitsura. Ito ay maaaring maibenta ng hindi bababa sa milyon. Yang Jayan, sobra ka namang galing. Mabilis na delivery. Tanggapin ang talo, tanggapin ang parusa. Mula ngayon, ako na ang magiging girlfriend mo. Gandang si Sue. Huwag ka nang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Sa totoo lang, nung college pa lang. Naging gusto na kita. Hihe. Bobo kang bata ka, swerte ka talaga. Ay naku, siya ay si Miss Jayang of the Sue family. Ako isang mahirap na bata. Paano ako magiging karapat-dapat? Hey, King Sue. Nangyari ang masama sa tatay mo. Tatay, hindi ka ba may sakit? Nanay, niloko mo ako. King Sue, ako. Kung hindi ko pinayagan ang nanay mo na sabihin ito, kaya mo bang bumalik ng walang pag-aalinlangan? Ikaw ba yung nagde-deliver ng pagkain? Ihulog mo na ang mga gamit, pwede ka nang umalis. Dad, siya ang boyfriend ko. Ang gulo mo. Mukhang nasobrahan na namin sa pag-aalaga sa'yo. Pinapunta kita para humingi ng tulong. At nakipag-usap ka pa sa isang tambay na nagde-deliver ng pagkain. Magkakasama na. Gusto mong ikainis ng ulo ko. Sino ka? Kailan ka naging kasama ng pamilya namin? Sa paglilinis ng niebe. Kumusta po, Tiyo at Ya? Ang pangalan ko ay Yang Jayan. Kaibigan ni King Sue. Tumahimik ka. Ako si Su Jayanguo, ang anak na babae. Ng aming Su family ang perla sa aming kamay. Ang prinsesang anak. Ikaw ay isang delivery rider. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa kanya? Come here. Ihampas mo siya palabas. Anong ginagawa mo? Tulungan mo ako, Ginoong Aso. Nandito si Ginoong Aso, sino ang magtatangkang humawak sa'yo? Napakamakapangyarihan ni Ginoong Aso. Saktan mo ng mabuti. Pakitang gila sa mga walang kwentang ito. Buksan ang kanilang mga mata. Mga grupo ng mga tamad. Ikaw, bata. Nangangahas kang gumalaw sa pamilya Su, ha? CJ, tawagin ang tao. Itigil mo. Si Yang Hui ang tumulong sa akin. Bola. 3 araw na ang nakalipas nang iligtas kanya. Nahanap na ni Qin Xiao. Alam mo ba? Nakasalukuyan akong nag-aasikaso para sa iyo at sa pamilyang Qin. Nang hindi pag-aasawa. Tungkol dito, kung malaman ito ng pamilyang Qin, gaano kalaking epekto ang mararanasan ng buong pamilya natin. Ikaw. Matanda. Tatay, anong nangyari sa iyo? Kamusta na ang direktor? Masyadong mahina ang puso ng punong Su. Nadagdagan pa ng stress. Mukhang wala na siyang pag-asa. Matanda kung aalis ka na. Ano ang dapat kong gawin? Hindi mangyayari iyon. Siguradong okay lang si Dad. Sana'y ikaw ang may kasalanan. Kung hindi ka tumakas sa bahay, hindi sana nangyari ito kay Dad. Ako ang dahilan kung bakit nagkaproblema si Dad. Tay, mag-isip ka ng solusyon. Iwan mo na sa akin, Dogye. Huwag mong sabihin hindi pa siya patay. Kahit napatay na siya, may paraan si Dogye para maibalik siya. Halika, ilagay mo ang kamay mo sa ulo ni Dogye. Bata. Hanggang dito na lang ang maitutulong ni Dogye. Director Lin, wala na bang ibang paraan? Kung makakapunta lang sa kabisera, maaaring makapagpagaling ang bansang dalubhasa sa medisina, at baka makapagbigay pa ng buhay kay Ginoong Su. Nang kaunting panahon, kahit gaano pa kalaki ang gastos, hindi ako magdadalawang isip. Ay naku, sobrang hina na ngayon ng lolo, kung magpapagod pa siya ng ganito. Siguradong hindi na niya kakayanin. Tumahimik ka, kung hindi dahil sa'yo. Bakit nagkakasakit ang lolo namin? Paano kaya? Mabilis na paghahatid. Yang Jayan, umalis ka na. King Su, maaari kong gamutin ang sakit ng tiyuhin. Isa ka lang na nagdadala ng pagkain. Anong kakayahan meron ka? Nagdadala ako ng pagkain. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako marunong magpagaling Yang Jayan, huwag ka nang magulo. Kung magpapatuloy ka sa ganyan, hindi na kita matutulungan. King Sui, naniniwala ka sa akin. Kaya kong pagalingin ang sakit ng tiyuhin. Hihe!
Talagang walang hiya. Ang sakit ng ulo ng pamilya Su. Ay wala akong magagawa. Ikaw, isang batang walang kaalaman. Naglalakas loob kang magsalita. Wala ka bang takot na masaktan ang dila mo? Kung hindi mo magamot, kulang ka sa galing. Hindi ibig sabihin yan na hindi ko kayang gamutin. Ikaw. Kung ayaw, ayaw. Ang dami pang walang kwentang sinasabi. Pinapaalis kita. Mga tao, putulin ang mga binti niya. Itapon. Ay, huwag, mama. Yang Jayan, huwag kang mapraning. Ang matanda naming lalaki. Kung may masamang mangyari, ako ang gusto mong isama sa kamatayan. Lesiu, kung magagamot mo lang ang may-ari ng Su. Luhod ako sa'yo. Sasambahin kita bilang guro. Tandaan mo ang sinabi mo ah. Hihiram ako ng iyong karayom. Ito ay gamit ang enerhiya para sa karayom. Mabisa ba ito? Kailangan lang na umabot ang kasanayan sa rurok. Kailangan ng ganitong klase ng jarumturo upang maipakita. Hindi ko akalain na magagawa niya pa rin. Baka may pag-asa pa si Master Su. Insekto ng lason. Ito ay isang malaking tulong. Kinakain ko. Sa tindahan. Sino ito? Nasumira sa aking kayamanan. Gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Tay, gising ka na. Matanda ka. Kumusta ka na? Mas mabuti na. Director Lin. Salamat sa pagligtas sa akin. Ginoong Su. Wala akong kakayahang gawin iyon. Siya ang bantog na manggagamot na nagligtas sa iyo. Ikaw. Bantog na manggagamot. Pakiusap, tanggapin mo akong maging estudyante mo. Ginoong Yang. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Pasensya na sa mga nagawa kong pagkakamali. Pakiusap, patawarin niyo ako. Ginoong manggagamot, ako. Ay, mga tiyo at ya. Ako si King Su. Magkaibigan kami. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. King Su, ha? Ang swerte ko talaga na naging kaibigan kita. Tunay na swerte siya. Yung batang ito, medyo may maliit na ugali. Sana sa hinaharap, mas maging maunawain ka. Ay naku, Papa. Huwag mo nang sabihin pa. Tito, may mali ka. Sa akin at kay King Su lang. Dr. Yang, talo ka, tanggapin mo. Pakibigay mo na lang sa akin. Director Iling. Tama, nagbibiro lang ako. Hindi ito seryoso. Hindi ako manggagamot. Seryoso akong gustong maging estudyante mo. Uy, guro. Tulungan mo akong magsalita, please. Mayroon bang mga katanungan tungkol sa medisina? Mag-usap tayo ng mas madalas. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa pagiging guro. Ha. Siyempre. Ikaw, Tio. Nagsisimula ng gumaling. Kailangan ko pang magpahinga. Hindi na kita guguluhin. King Su. Sasamahan si Ang Jayan. Sige, alis na. Ang batang ito ay mapagpakumbaba. Magaling sa medisina. At may koneksyon kay Director Lin. Sa hinaharap tiyak na magiging matagumpay. Yang Jayan, swerte na nandito ka ngayon. Kung hindi dahil sa'yo. Delikado na ang tatay ko. Tatay, talagang may mga taong nakatakdang tulungan. Walang mangyayaring masama. Bakit hindi ko alam yan? Marunong ka rin palang maggamot. Ako ay may kinalaman sa tradisyonal na medisina ng China. Bata, Ginoong Aso, ituturo ko sa iyo ang medisina. Nakakahiya naman. Ano bang magagawa ko? Hindi ko ba pwedeng sabihin sa kanya na natututo ako mula sa aso? Ilang beses ko na bang sinabi, hindi ako aso. Ako ay isang asong nagangalang si Ocean. E di aso ka pa rin. Yang Jayan, ang galing mo talaga. Mag-ingat ka. Yang Jayan, anong nangyayari dito? Ginoo, anong nangyari? Ikaw nga. Pumatay sa aking mahal na alaga. Kayo pala. Yang Jayan, ano bang nangyayari dito? Ang dahilan kung bakit nagkasakit ang tiyuhin. Ito ay sinadyang nilason ng tao. At siya ang naglagay ng lason. Sino ka ba? Bakit mo ginusto na mapahamak ang tatay ko? Magtanong ka na lang sa huling-huling hari. Aso, tulungan mo ako. Isang bagay na hindi tao, hindi multo. Kahit ang alaga ng aso ay hindi mo pwedeng gambalain. Pakiramdam ko'y puno ako ng lakas. Sa buong katawan. Bata, ako si Ginoong Aso. Ibinigay ko sa iyo ang isang kapangyarihan. Sapat na para labanan siya. Nagpapanggap ka lang. Mamatay ka. Sumpain ka. Paano ito posible? Mamatay ka na. Sana'y patawarin mo ako, senpai. Gumagawa lang ako ng utos. Ang taong ito ay gumagamit ng mahika para manakit. Malupit ang kanyang mga paraan. Maling intensyon.
Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Ang aking amo, hindi ka palalagpasin. Qin Xiao, pasensya na, nabigo ako. Ginoong aso, hindi kaya siya magkakaroon ng problema. Pumasok ang masamang enerhiya sa katawan. Maliit na problema lang. Matutulog lang magdamag, gagaling din. Sige, ayos na yun. Aso Ginoo, paano niya tinitingnan? Parang may mali sa tingin niya. Nasa ilalim lang ng masamang impluwensya ang isip. Susunod ito sa likas na instinto. Walang mangyayaring masama. Medyo malaki ang nagastos ko ngayon. Kailangan kong magpahinga sandali. Huwag mo akong istorbohin ah. Ginoo, Ginoo. Sabi ng Ginoo, walang problema. Wala na sigurong problema, di ba? Ikaw, Yang Jayan. Gusto kita. Ah, why? Ikaw. Bakit ang lakas mo? Hehe, ikaw ay isang mortal. Gagamitin ang kapangyarihan ni Ginoong Aso. Ito ang tamang panahon ng kahinaan. Ang batang babae ay nahawahan ng masamang enerhiya. Lumalakas siya. Sa ganitong paraan, nagiging balanse. Bata, binigyan ka ni Ginoong Aso ng pagkakataon. Dapat mo itong samantalahin ah. King Sui, magising ka naman. Yang Jayan, gising na ako. Gusto kita. Ah, wag. Ginoong Yang, hinahanap ko si King Su. Oo. Yexet, hinahanap kita. Tay, may kailangan ba? Ahahaha. Wala na. Ah. King Sui, pakinggan mo ako. Ah. Ganito talaga ang nangyari. Ang ibig mong sabihin. Kagabi ako. Nagumamit sa iyo ng puwersa. Ah, iyon. Ay talagang isang aksidente. Kaya gusto mo bang maghiganti? Kagabi ako ang nagpilit sa iyo. Ngayon, magagawa mong ganito rin sa akin. Ganon ang paraan. Hindi ka naman siguro. Hindi pa naaalis ang masamang espiritu, di ba? Ituring mo na lang na ganoon. Paano? Hindi ka na ba pwedeng gawin? Paano pwedeng hindi magaling ang lalaki? Narito ang tanging bagay na iniwan ng mga magulang ko. Para sa akin. Noon, bulag ako sa katotohanan. Naniloko ni Liao. Ngayon, kailangan kong bawiin ito. Sa hinaharap, nariyan ako para sa'yo. Alaynan. Chen Xiao, talaga bang ibibigay mo ang antique shop? Kayang Jayan na walang kwenta. Kahapon, sa harap ng napakaraming tao. Kung hindi ka pumayag, paano ka na makikisalamuha sa hinaharap? Pero ako ay, hindi ko makayanan ang lungkot na ito. Mahal, mag-alala ka lang. Itong antigong tindahan, gusto niyang kunin ulit. Hindi ganun kasimple. Express delivery. Alaynan. Yang Jayan, talaga bang nandito ka? Ibabalik ko ang sarili kong antigong tindahan. Anong dapat ikatakot? Yang Jayan, kung aalis ka ngayon, maaari kong ituring na, walang nangyaring kahit ano. Kung hindi, baka ikaw pa ang may buhay. Pero wala kang buhay na aalagaan dito. Naintindihan mo ba, inutil? Umalis ka na agad. Nagsimula nang magpakita ng pagnanasa, at nanakawin ang ari-arian ng iba, at may lakas pa ng loob na mangamba. Hindi ko alam, saan kayo nakakakuha ng ganitong kapal ng mukha? Sino ka ba? Ako ang girlfriend ni Yang Hui. Bingi ka ba? Naghahanap ka ng ganyan. Walang sasakyan, walang bahay, basura. Ah, ganda. Sa iyong itsura at alindog, talagang maaari kang mag-asawa ng mayaman, at tamasahin ang marangyang buhay. Bakit mo kailangang sumama sa nagdadala ng pagkain na mahirap? Kumain na, nagmamadaling maghatid. Mabilis na paghahatid. Ako mismo ay isang mayamang tao. Si Hiying ay muling mag-aasawa. Si Yang Jayan ay mas mahusay kaysa sa sinuman. Ang pag-alis sa kanya ay magiging pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay. Na ito. Hindi ko inasahan. Si King Su ay talagang nagtitiwala sa akin. Bata. Ang babae na pinili ni Ginoong Dog para sa iyo. Ayos lang, di ba? Salamat, Ginoong Dog. Isang nagdadala ng pagkain. Sa iyong bibig, ay parang lumipad na sa langit. Talaga namang gutom ka. Si Yang Jayan ay isang walang silbi. Kahit isang daliri ko lang. Kaya kong pisilin siya hanggang mamatay. Hahaha. Sumpa. Ang ganda ng babaeng ito. Talagang bulag na bulag. Bakit naman siya napansin si Yang Jayan na walang silbi? Si Chen Dasha, mabilis na paghahatid.
Talaga namang napaka-impluwensyal mo, mabilis na paghahatid. Hindi ko alam kung sino iyon kahapon. Nakaluhod sa lupa, natutong umangal tulad ng aso. Ay naku, talagang nakakabigla ito. Yang Jayan, naghahanap ka ng gulo. Walang paligoy-ligoy, mabilis na paghahatid. Ibalik mo na sa akin ang antigong tindahan. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung magmamakahiya ka sa lupa ngayon at muling matutong umangal tulad ng aso. Ibigay mo sa kanya. Enye. Mabilis na paghahatid. Akala mo ba interesado ako? Sa daliri ni Chen Xiao. Kahit kaunti lang. Sapat na para bilhin ang 10 tindahan mo. Pirmahan mo na. Ang tindahang ito ay iyo na. Walang problema sa kontrata. Alaynan. Liao, sang-ayon ka. Ang bilis naman. Hindi naman siguro. May itinagong patibong ka sa akin. Kung ayaw mo na, ibigay mo sa akin. Binalaan kita. Kapag naglaro ka ng kalokohan, hindi kita patatawarin. Bakit kayo nakatayo dyan? Magsialis na kayo. Ay, huwag kang magmadali. Ang magandang palabas na ito ay hindi pa nagsisimula. Boss Lee, ilabas mo ang aking Jade B mula sa digmaang estado. Ay nako, Ginoong San. Hindi na ako ang may-ari ng tindahang ito. Ginoong San, ito si Boss Yang. Ngayon, itong tindahan na ito ay kanya na. Ginoong Yang, pakiusap, ilabas mo ang mga bagay na iniwan ko. Dito. Ito si Ginoong San. Sa itim at puti, may kapangyarihan sa lahat. Huwag na huwag siyang ma-offend. Siguro nga, sila ito, na nagtakda ng bitag para sa akin. Sandali lang, Ginoong San. Kukunin ko na ito para sa inyo. Tingnan mo, Ginoong San, mukhang masigla ka. Magandang balita ito. Hindi ko alam kung anong magandang bagay ito. Kung maaari ba tayong makakuha ng kaunting saya. Ang galing ni Boss Lee sa kanyang pananaw. Nahanap na ang bumibili ng aking Jade Disc. Oh, congratulations, Ginoong San. Yang Jayan, talagang dapat kang mapahamak. Saktong natamaan mo ang baril. Enye. Ah, anong nangyari? Bakit nabasag ang aking mahal? Hindi ko alam, Ginoong San. Siya ang tunay na may-ari ng tindahan. Nga, Ginoong San. Wala itong kinalaman sa amin. Nagsasalita kayo ng kalokohan. Kakatanggap lang niyang Jayan ang tindahan ng antigong ito. Wala siyang kinalaman dito. Ay, Ginoong San. Siya ang may-ari ng tindahan ng antigong ito. Wala siyang kinalaman dito. Sino ang may kinalaman dito? Nga, Ginoong San. Huwag kang magpaloko sa kanila. Boss Yang. Kaya't hahanapin kita. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Paano ito dapat ayusin? Yang Jayan, wala kang kinalaman dito. Sila ang may ginagawang kalokohan. Hey, magandang babae. Walang ebidensya sa mga bagay na iyon. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Mag-ingat ka, baka kasuhan kita ng paninirang puri. Ginoo San, dahil ang iyong bagay ay nagkaproblema sa aking tindahan. Kaya't kailangan kong managot. Sabihin mo kung anong gusto mong gawin. Mabilis si Boss Yang. Hindi na kita mahihirapan. Itong Jade Disc ay kayamanan ng aming pamilya. May nag-alok na ng 10 milyon noon. Ngayon, pinakamataas na halaga nito ay 5 milyon. Kung magbibigay ka ng 5 milyon, hindi na kita usigin. Tama na ito, Ginoong San. Alaynan. Ito ay talagang makatarungan at patas. Yang Jayan, ikaw, isang mahirap na nagdadala ng pagkain. Huwag nang pag-usapan ang 5 milyon. Sa tingin ko, kahit 50,000, hindi mo kayang ilabas, di ba? Haha. Third Master. Huwag mong hayaan silang manloko sa iyo. Matagal ko nang sinasabi kay Yang Jayan. Isa kang walang kwenta. Hindi ka makakatapat sa akin. Akala ko pa naman. May mga pwedeng ipakitang galing kayo. Talagang binigyan niyo pa kayo ng mataas na pagtingin. Lesiu. Yung mandaraya kay Sanye. Ipapadala namin sa ilog para pakainin ng isda. Tingnan natin kung hindi ka pa rin mamatay, Yang Jayan. Yang Jayan, itong 500,000. Ako ang bahala. Ikaw ang magbabayad para sa kanya. Ganda, ito ay 5 milyon. Hindi ito 500 piso, ha? Nga. Akala mo sino ka ba? Isang anak ng mayamang pamilya. Ikaw ay anak ni Sujayang Woo ng pamilya Su. Ang 5 milyon na ito para sa pamilya Su ay talagang walang halaga. Ano siya, anak ng Su na mayaman? Kung ikaw ang magiging garantiyan niya, itong utang na ito, ako na ang pupunta sa Su para humingi. Ginoo San, hindi na kita mahihirapan. Ako si King Su. Huwag ka nang makialam. May paraan ako para maresolba. Maresolba, kung walang Su family na susuporta sa'yo.
wala kang mararating. Miss Su, si Yang Jayan ay isang walang kwentang tao. Sumama ka man sa kanya, walang magandang mangyayari. Tinuturuan mo akong gumawa ng bagay. Ginoong Su, tinutulungan kita. Kung malaman ng Su family na nakipag-boyfriend ka sa isang walang kwentang tao, lahat ng Su family ay pagtatawanan. Ginoong Su, para lang isang palaka. Paano ko maipapantay sa inyo na isang phoenix? Handa akong gawin ito. Ano ang gusto mong kapalit? Ginoo San, sa totoo lang, madali lang ito. Ayusin ko lang ito para sa inyo. Niloloko mo ba ako? Yang Jayan, talagang wala kang kaalaman. Kahit gaano pa ito kaayos, ito ay sira pa rin. Hindi ba't magkaiba ang halaga? Bunga nga. Yang Jayan, kahit ang pinakamagagaling na eksperto sa sining, ay nahihirapang ayusin ito. At saka, walang sinuman ang gustong makialam. Ibinato siya ni Ginoong San sa ilog para pakainin ang isda. Ganyan siya. Naglalaro lang siya sa iyo. Alaynan, hindi kayang ayusin ng iba. Hindi ibig sabihin na hindi ko kayang ayusin. Kung hindi mo kayang ayusin, si Ginoong San ay, gagawin kang magbayad ng buhay mo. Yang Jayan, sigurado ka bang kaya mong ayusin ito? Kung hindi, magbabayad tayo ng 5 milyon. Huwag tayong mag-risk. Huwag mag-alala. Lungsod. Espesyal. Ginoo, gising na kayo. Ay naku, bata. Nabahala mo ang magandang panaginip ni Ginoo. Ginoo, kailangan ko ng tulong sa mundo ng mga kababalaghan. Kung hindi ka pagagalaw, ihuhulog na ako sa ilog para pakainin ang mga isda. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang alaga ni Doggy? Naamoy ko na naman ang mga asong ito. Nakakasuklam na amoy. Doggy, mas mapanganib ang puso ng tao kaysa sa aso. Sino mang nagplano laban sa alaga ni Doggy? Hindi ko sila mapapatawad. Ay naku, Ginoo Aso. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ayusin ang bagay na ito. Ay naku, maliit na problema. Ginoo Aso, tungkol sa paghinga ko. Ginoo Aso, mabagsik. Yang Jayan, tapos ka na ba? Ginoo San, sigurado akong nag-aaksaya siya ng oras dito. Kung kaya mo, ikaw na. Ako, hindi ko kaya, ang dami pang sinasabi. Huwag mo akong pagtagilid ng oras. Kung hindi ka lalabas, kailangan ba naming maghintay sa'yo? Gaano pa katagal? Narito na, di ba? Ginoo San, tingnan mo ito. Ito. Talagang naayos na. Imposible. Walang kahit na anong bakas ng pagkukumpuni. Kahit na ang pinakamagaling na eksperto sa antigong sining. Hindi magagawa ito. Ang galing talaga. Yang Jayan, ang husay mo talaga. Paano mo nagawa? Sekreto. Fake ito, siguradong pek ito. Tungkol kay Ginoong San. Ito ay tiyak na siyang Jayan, na naglabas ng peking bagay. Akala mo ba ay may problema na ang aking paningin? Ito ay kayamanan ng aking ninuno. Kahit na nakapikit ako, alam ko na ang tunay nito. Sumpa, ikaw, mabaho kang delivery boy. Kailan ka natutong mag-ayos ng mga antigong bagay? Talento ni Boss Yang. Talagang kahanga-hanga. Nabuksan mo ang aking mga mata, pati ang mga depekto sa Jade. Ay naayos mo ng maayos. Basta masaya ka, Ginoong San. Putang ina. Hindi lang niya mapatay itong batang to. Kundi nakilala pa niya si Sanye. Sa susunod na pagtatangka mong saktan siya, hindi na magiging ganoon kasimple. Batang to, lahat ng ito, gawa ng asong lalaking iyon. May paraan ako, Ginoo ng aso, para mapakita niya ang tunay niyang anyo. Pangatlong Ginoo, sa totoo lang, may ibang lihim dito. Paano mo nasabi? Ginoo Chen, hindi kaya alam ni Ang Jayan ang lahat. Napatay ko na ang mga kamera sa tindahan, para walang ebidensya. Kahit na malaman niya, anong magagawa niya? Ayos na rin. Sana ganito na lang. Eto, tungkol sa bagay na to. Siya ang gumawa nito. Hayaan mong siya ang magsalita mismo. Ay, Yang Jayan, huwag kang basta-basta magbintang. Sasabihin ko sa'yo, walang ebidensya. Huwag kang magbintang ng walang katotohanan. Mag-ingat ka, baka akusahan kitang paninirang puri. Lalaking aso, magpakabait ka na. Batang lalaki. Ang asong lalaking ito ay nahulog sa sumpa ng pagkawala ng isip. Anong tinatanong mo? Sasabihin niya ang kahit anong tanong mo. Ito bang jade na piraso ay ikaw ang nagwasak? Ako nga, anong masama doon? Matagal na kitang ayaw. Sinasabi ko sa'yo, balak ko sanang gamitin ang kamay ni Ginoong San. Wala na sa'yo. Ay, hindi ko akalain na swerte ka. Medyo maganda nga. Nakapag-escape ka sa kapahamakan na ito. Chen Xiao, anong sinasabi mo? Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Siyang ginawa ko talaga. Yang Jayan, ikaw na amoy ng delivery. Sa harap ng binatang ito, naglalaro-laro ka. Matagal na akong hindi nasisiyahan sa'yo.
Hahaha. Huwag ka nang magsalita, Chen Xiao. Gusto kong magsalita. Hindi siya kontento. Kailangan niyang tiisin ito. Hahaha. Ay, Ginoo-san, narinig niyo na ba? Ginoo-san. Kakatapos ko lang magbiro. Huwag niyo sanang paniwalaan, Ginoo-san. Talaga namang matapang ka. Sino ang naglakas loob na lokohin si Ginoo-san? Ginoo-san, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Lasiw. Ginoong Sansan. 500,000. Kulangan ng 1 sentimo. Itatapon ka namin sa ilog para pakainin ng isda. Ginoong San. Ako, ibibigay ko. Ginoong San. May 5 milyon sa card na ito. Yesid 010. Enye. Boss Yang. Tanggapin mo ang perang ito. Isipin mo na ito ay iyong gantimpala. Ginoong San. Walang gantimpala sa walang pagsisikap. Ikaw ang nag-ayos ng batong ito. Iyon ang pinakamalaking kontribusyon. Kung ganoon nga, tatanggapin ko na ito, Ginoong San. Ay naku, kailangan ko pa ring magpasalamat kay Ginoong Chen. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana makukuha ang ganitong kalaking pera. Ikaw, hoy! Tatay San, talagang hindi ko alam talaga. Boss Yang, anong sa tingin mo ang dapat gawin? Yang. Yang Jayan, tulungan mo ako. Kung matulungan mo ako, sasang-ayon ako sa iyo ng lahat. Pwede kitang ipasok sa kama ko. Bata, umalis ka na. Umalis ka na, umalis na. Umalis na ako ngayon. Haha. Ay, anong tinitingnan mo? Nakaabala ba ako sa magandang ginagawa mo? Pupunta ako para ibalik siya sa'yo. Why, Kingsu? Wala naman. Nababahala lang ako. Baka madumihan ang kamay mo sa kanya. Enye. Uy, Boss Yang. Talagang dapat kitang pasalamatan ngayon. May utang na loob ako sa'yo. Kapag may problema ka sa hinaharap, huwag mag-atubiling banggitin ang pangalan ng tatay ko. CJ, hindi na kita guguluhin, ha? Umalis ka na. Ah. Noong nakaraan, maraming koleksyon ang nakalagay doon. Ngayon, lahat ay wala na. Siguradong si Liao ang nagbenta ng lahat. Binenta niya lahat. Yang Jayan, naniniwala ako na sa iyong kakayahan. Tiyak na mapapalago mo ang antigong tindahan. At magiging tanyag ito. Alainan. Kung nais mong buksan ang antigong tindahan, una, kailangan mong makilala. Kung may makakatulong, tiyak na mas magiging madali ito. Kapatid na si Donald, pasensya na sa abala. Sana'y maintindihan ninyo. Hay nako, sa umagang ito, naririnig ko ang mga pugo na tumatawag. Naisip ko na may magandang balita. Kapatid na lalaki, nandito ka na. Haha. Ito ang aking girlfriend. Si Su Kingsu. Ay, batang babae. Nagkita ba tayo? Ginoong Tang. Ang aking ama ay si Su Jiangwo. Oh, kaya pala, siya ang paborito ng ulo ng su pamilya. Hahaha. Ay naku, batang kapatid. Talaga namang maswerte ka. Ay, dumating ka ngayon para sa akin. May magandang bagay ka ba, Tatang? Ano ang nakikita mo? Ikaw ang eksperto. Ito ba ay mabuti o masama? Kailangan mong maging mapanuri, di ba? Hahaha, halika na. Mabilis. Ipakita mo sa akin ang mga bagay. Ayos. Ay naku, kapatid. Isinilid mo ang antigong may halaga. Sa kahon ng pagkain. Hindi ka ba natatakot na mawala ito? Isa ka lang sa mga ganito, Nandyan si Ginoong Aso. Hindi ka ba natatakot na mawala ito? Halika. Ay naku, magandang bagay. Magandang bagay nga. Itong bagay na ito, ay talagang nakakuha ng atensyon ni Tanglao. Kapatid, itong perlas ng gabi. Handa akong magbigay ng 20 milyon. 2,000 unit. Mababa na yan. Hindi, Tanglao. Hindi ko sinasabing mababa ang presyo na to. Sinasabi ko na ang bagay na to ay nagkakahalaga ng 20 milyon. Magkano mo to binili? Tanglao, ito ay binili ni Ang Jaya ng 500 piso. Gaano karami? 500. Iyon ang pera na ibinigay ninyo sa akin noong bumili kayo ng asul na mangkok. Noong nakaraan, ang mga bagong alon sa Yangtze ay nagtutulak sa mga naunang alon. Hahaha. Ay naku. Kapatid, akala ko bata ka pa, pero nasa antigong negosyo ka na, at galing ka pa. Talagang bihira ang ganito. Kung may pagkakataon ka pa, sana mas madalas tayong mag-usap. Makinig sa mga aral ni Tanglao. Yun ang aking pinakamamahal na pangarap. Hahaha. Ay, kung walang problema sa presyo na ito, ipapadala ko na sa iyo ang pera. CJ.
Tuanglo. Ay, libos. Bakit nakarating ka dito? Nakuha ko ito, magandang bagay. Sadyang dinala ko ito para ipakita sa'yo. Alaynan. Umupo ka. Ito ang asul na porselana na dragon vase. Magaling ang mata mo, Tanglao. Ito ay talagang asul na porselana na dragon vase mula sa Southern Song. Ito ay orihinal na inialay sa emperador. Nakatago ito ni Qinhui sa ilalim ng lupa. Talagang maganda ang mga bagay na ito. Magkano ang handa mong ilabas? Hindi bababa sa 100,000,000. Sige, agad akong magta-transfer sa iyo. Wow! Peke ang mga bagay. Nabulag ang matandang ito. Totoo ba ang sinasabi mo, Ginoong Aso? Mukhang totoo itong bagay na ito, mabilis at maaasahan. Ngunit hindi ito makakalusot sa mata ni Ginoong Aso. Hey, 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 Ginoong Tang. Ginoong Tang. Mahalaga ang sisidlang ito ng Jade. Dapat maging maingat. Bata. Sinasabi mo bang peke ang mga bagay ko? Boss Lee, hindi ko naman sinabing peke ito. Ikaw ang nagsabi niyan. Bata, wala ka pang buhok na buo. Naglalakas loob ka pang magsalita dito. Wala kang alam sa mga antigong bagay. Talagang hindi mo alam ang sinasabi mo. Ay, Boss Lee. Huwag mainis. Itong batang ito, gusto lang niyang malaman, walang masama. Sabi ni Lautang na totoo daw ito. Anak, may sasabihin ka pa ba? Siguro sinasabi mo, na mas magaling ka pa sa pagsusuri ni Lautang. Kaysa sa kanya. Ah, ang husay ni Tanglao sa pagsusuri ng mga hiyas. Siguradong hindi ako makakatalo. Kung ganoon, mas mabuting manahimik ka na lang. Hoy, Boss Lee. Sinasabi ko lang naman yun nang walang masyadong iniisip. Bakit ka ba nagmamadali at nagagalit? Bakit ka nagmamadali? Ganito mong sinisiraan ang mga bagay ko. Siyempre, nagagalit ako. Ang tunay na ginto hindi natatakot sa apoy. Itong bagay na ito, kung totoo ito, hindi ito pwedeng gawing peke. Pero kung peke ito, sigurado hindi rin talaga kaya. Ikaw, ay, Boss Lee. Kapatid na bunso, baka gusto mong subukan. Si Old Tang ay isang eksperto lang. Anong maganda dyan? Old Tang, huwag mong pakinggan ang batang ito, puro kalokohan ang sinasabi. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa mga antigong bagay. Parang nagmamalaki siya sa harap ni Guangong. Nagpapakita siya ng lakas ngayon. Peke yan, mabilis na padala. Kung mapapatunayan mong peke ito, kakainin ko ito sa harap mo. CJ. Urgent delivery. Hahaya mong saktan ang aking mahal. Magbabayad ka, kuya. Sobrang impulsibo ka. Ako. Ngayon, hindi na rin kita matutulungan. Kung hindi mo babayaran ang pera ko. Ngayon, ipapagawa ko sa'yo na magdusa sa loob ng kulungan. Ay. Ay naku. Alaynan. Lizzie Hong, anong ibig mong sabihin? Tanglao, wala akong kaalaman dito. Hindi ko rin alam. Peke yan, Tanglao. Boss Lee. Masyadong mamahal ang mga gamit mo. Hindi ko kayang tanggapin. Tao ni Tang, sige, pasok ka. CJ. Sandali lang, batang ito. Mayroon ka pang ibang bagay. Boss Lee, hindi mo ba sinabi? Kung ito ay peke. Kailangan mo itong kainin. Kapatid. Kanina, nagbibiro lang ako. Hindi ito dapat seryosohin. Nagbibiro. Kung totoo ito, hindi mo ako papayagang malugi. Tanglao, ito. Boss Lee. Tanggapin ang pagkatalo. Kapatid. Mag-iwan ng puwang sa tao. Sana'y magkita tayo muli sa hinaharap. Mas mabuti ang maraming kaibigan. Kaysa sa maraming kaaway, dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Hey, Boss Lee. Kumain ka na. Tanda ko na ang batang ito. Ngayon, kailangan kong umalis. Tingnan natin kung sino ang makakapigil. Ay. Kung ganun, huwag mong sisihin ako kung hindi ako magalang. Ginoong Aso, panahon mo na para kumilos. Sa wakas, panahon na ni Ginoong Aso. Malapit nang magsimula ang magandang palabas. Mahal, hintayin mo ako. Hindi kita patatawarin. Lee Zihong, subukan mong galawin siya. Sige lang. Ginoosan, tulungan mo ako, Ginoosan. Sino ang may lakas na galawin ang tao ko? Ginoosan, tulungan mo ako, Ginoosan.
Sino ang kumain ng puso ng leopardo? Na kahit ang mga tao ko ay pinapahamak. Naiintindihan ni Sanye. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Sino man ang humawak sa mga tao ko, kailangan nilang magbayad ng halaga. Sanye. Siya yun. Yung batang yun ang nakasakit sa akin. Tatay, handa akong magpatawad para sa batang yun. Pakiusap sa pakikisama ko, patawarin mo siya. Bigyan mo siya ng palugit. CJ, bigyan natin si Chairman Tang ng konting konsiderasyon. Putulin mo ang isang binti niya. Bata, ganito ang mangyayari sa mga sumasalungat sa akin. Sugod. Hey. Ginoosan. Matagal na tayong hindi nagkita. Boss Yang. Bakit ikaw? Anong nangyayari? Itong si Boss Lee. Hindi alam kung saan siya nakakuha ng peking bagay na ibebenta kay Ginoong Tang. Nakatuklas ako. At pagkatapos, ganun ba? Apo, ako si Apo. Yes, ginagamit ang pangalan ng apo ko para manloko at magpakitang gila sa labas. Talaga namang may tapang ka. Putulin ang kanyang mga binti. Itapon siya. Apo, nagkamali ako. Nabulag lang ako sa sandaling iyon. Patawarin mo ako, Ginoosan. Hindi na ako mangahas. Ginoosan. Narito po, Ginoosan. Ay naku, ngayon. Salamat sa iyo at naisip mo ang peking ito. Kung hindi, ang aking pangalan ay masasayang. Mukhang hindi na natin ito mapapanatili. Kailangan ko ring pasalamatan si Boss Yang na nakahuli sa frog bug na nagwasak ng aking pangalan. Ay, Old Man Tang. Sobrang magalang kayo lahat. Sa hinaharap, kung may kailangan kayo sa akin. Hindi ako tatanggi. Ay, Tanglao. May isang bagay talaga akong gustong hingin sa'yo ngayon. Medyo nakakaabala ako. Kaibigan, sabihin mo lang. May isang antigong tindahan ako. Gusto kong anyayahan si Tanglao. Sa kanyang libreng oras, patingin naman. Anumang kabayaran, bahala ka na sabihin. Maaari kang pumunta sa tindahan ng antigong bagay. Ngunit walang bayad. Kung ikaw ay muling mag-uusap tungkol sa kabayaran, iyon ay tila hindi mo pinahahalagahan ang aking edad. Ginoong Tang, ito. Hindi ito angkop. Kung ayaw mo, maaari kang humingi ng tulong sa iba. Kung sa tingin mo ay pareho lang din. Tao lao. Kung ayaw mong tumanggap ng bayad, magbigay ka na lang ng bahagi. Kung hindi, tao lao. Hindi ko kayo magagamit. Kaibigan. Boss Yang. Negosyo ng antigong tindahan. Hindi ko alam kung kasama ako dito. Ginoong San, interesado ka rin ba? Wala akong kaalaman sa antigong bagay. Ang interesado ako ay si Ginoong Yang. Ikaw talaga. Kung nais mo, mag-invest ako ng 5 bilyon. Magbigay ka lang ng ilang bahagi, ayos na. Matalino si Sanye. Sa puti at itim na daan, may koneksyon sa lahat. Kung magagawa mong mapasama siya. Ha. Tumigil ka na. Tigil. Mataas ang benepisyo at walang masama. Salamat sa pagtitiwala ni Ginoong San sa akin. Kung sakaling malugi ako, huwag niyo akong sisihin. Ha. Ang perang ito, kayang-kaya ko pa ring bayaran, Ginoong San. Kahit na makipagkaibigan kay Boss Yang. Ha. Ngayon ay isang masayang pagkakataon. Lahat tayo ay magtataas ng tasa bilang kapalit ng alak. Magtuos tayo. Itong dalawang matandang ito ay kasama mo. Mukhang kikita sila ng malaki. Tumahimik ka. Yang Jayan. Salamat sa tulong. Ni Sanye at Tanglao. Siguradong magiging sikat ang iyong antigong tindahan. King Su. Salamat sa pagod mo. Nasamahan akong maglakad buong araw. Ako. Pwede ba akong ialay ang sarili ko sa'yo? Eddie. May gamit ka ba? Anong gamit? Gutom na ako. Pumunta ka muna dyan at bumili ng pagkain. Ako naman bibili ng gamit. Bata, gusto rin ni Dogye na mag-grill. Mag-order ka ng 2 squares ng atay. Kukunin ko ang lasa, Dogye. Huwag kang mag-alala, Dogye. Sobrang dami ng squares dito. Huwag ka nang magyabang. Kung si Dogye ay kakain ng todo. Huwag nang pag-usapan ang barbecue stall. Kahit buong kalye pa yan, hindi pa rin kakayanin ng isang kagat ko, boss. Tama si boss. Mabilis na paghahatid. Ay, hindi ba si Ang Jayan yun? Totoo, siya ngayon. Mabilis na paghahatid. Mga dating kaklase, matagal na tayong hindi nagkita. Yang Jayan, tingnan mo ang suot mong damit. Nakadilaw na balabal ka, parang nagde-deliver ka. Busog ka ba? Ayos lang, hindi nag-aalala sa pagkain. Yang Jayan, noong panahon mo, ikaw ang pinakamatalino sa klase. Hindi ko akalain na mapapahamak ka at magiging delivery boy. Talagang walang pag-asa. Tingnan mo ang ating class president. Matagal nang manager ng Su Group. Ay naku, maging mababa ang profile. Isa lang akong maliit na department manager. Ay naku, class president. Huwag nang maging mababa ang profile.
Pero, manager ng departamento ng grupo ni Sue. Isang malaking kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang leader ng klase ay magaling. Sa hinaharap, mag-ingat ka palagi. Sa aming mga matagal ng magkaklase. Leader ng klase. Kailangan mong samahan kami ng mas madalas. Lahat tayo ay matagal ng magkaklase. Kung may problema man tayo sa hinaharap, agad nating sabihin. Sa grupo ng Sue. May boses pa rin ako. Salamat, Kapitan. Grupo ng Sue. Hindi ba iyon? Sa pamilya ni King Sue. Yang Jayan Bakit hindi ka pa humihingi ng tulong sa class president? Basta tumango siya. Makakapasok ka na. Sa Sue Group. Hindi mo na kailangang. Mahihirap ang mag-deliver ng pagkain. Ayos lang ang mag-deliver ng pagkain. Malaya at masaya. At saka, hindi ako. Nag-aalala sa pera. Yang Jayan, lahat tayo ay mga dating kaklase. Anong pinapakita mo? Kumikita ako ng 1,000,000 taon sa Sue Group. Hindi ko kayang magyabang tungkol dito. Tama. Sino ang makakapansin sa kanya? Tulad mo na walang silbi. Hindi nakakapagtaka na nakipaghiwalay sa iyo si Liao. Hahaha. Sa hinaharap. Baka hindi na makahanap ng girlfriend. Maaari na lang akong magpakasal sa pagiging binata magpakailan pa man. Hay, gusto ko pa sanang makipagkita sa mga dating kaklase. Magkwento ng mga lumang araw. Hindi ko inakalang. Maaabot na tayo sa ganitong sitwasyon. Ay, Yang Jayan. Ito, mga kaibigan mo ito. Matagal ng kaklase. Sino itong magandang babae? Kasama si Yang Jayan. Ganon ka-close ang relasyon. Hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita. Hindi ba siya yung kasintahan ni Yang Jayan? Para sa isang napakagandang babae tulad niya. Paano naman niya mapapansin si Yang Jayan? Magandang babae, kumusta? Ako si Yuan Hua. Kamusta kayong lahat? Ako ay kasintahan ni Yang Jayan. Si Su Kingsu. Kaya subukan mo ito. Alaynan. Kapitan. Ano to, relo mo? Rolex yan, di ba? Gamit na walang kwenta to. Hindi worth it. Kapito ko, huwag ka nang magpanggap. Napanood ko na sa internet. Yung relo mo, halos 200,000 ang halaga. Ito ang karaniwang katangian ng mga matagumpay na tao. Naku. 20,000. Hindi ako kakain o inom ng 3 taon. Hindi ko rin ito kayang bilhin. Dati gusto kong humingi ng 1,000,000. Ito na nga. Kakabili lang ako ng 1 build. Medyo masikip ang budget. Hintayin na lang sa susunod. Palitan na lang. Palitan na lang. Ang leader ay talagang leader. Ang galing. Alaynan. Alaynan. Maganda. Kulang pa rin kami sa isang posisyon. Assistant manager. Interesado ka ba? Wala akong interes. Sabihin mo lang ang mga kondisyon mo. Malaki ang sweldo at benefits. Alaynan. Sabi ni King Sue. Hindi siya interesado. Kaya hindi na kailangang abalahin pa si class president. Yang Jayan, gusto ko lang namang tulungan ang girlfriend mo. Ikaw, isang amoy malayong nagde-deliver ng pagkain. Bakit mo siya pinapahirapan, isang ganitong kagandahan? Sasamahan siya sa init at lamig. Magdurusa siya. Kapag nakita mo na ang karangyaan ng mundo. Nasa mga kamay ko na siya. Siya ang girlfriend ko. Sabi ko na, huwag ka nang mag-alala. Yang Jayan. Mabait na tinutulungan ka ng class president. Bakit sobrang makasarili ka? Mabait at may magandang intensyon. Yung mga butil ng abakos niya, halos bumangga na sa mukha ko. May mga tao kasi, na binibigyan ng mukha pero ayaw ng mukha. Bakit? Anong masama sa pagbibigay ng mukha sa walang hiya? Ikaw ay isang mabahong nagdadala ng pagkain. Anong magagawa mo sa akin? Ako. Ikaw, anong kumpanya ka? Magpakilala ka ulit. Sue Group. Tagapamahala ng departamento. Yuan Hua. Sue Group. Mukhang. Alam ng dalagang ito ang tungkol sa Sue Group. Basta't ikaw ay tumango. Bukas ay makakakuha ka ng trabaho. Binubuhay kita sa sahod mong 20,000. Tamad. Naagaw pa ang girlfriend mo. Kahit may ganitong problema, nagkakasaya pa rin. Talagang walang pag-asa, parang putik na ayaw umakyat sa pader. Ayon sa alam ko, mga manager ng departamento ng Sue Group, taunang sahod ay hanggang 300,000. Kaya mo. Bumili ng relo, bumili ng sasakyan, at makapagbigay pa sa akin ng mataas na presyo. Ganda. Siguro hindi mo alam, di ba? Tiyo ng class monitor. Pero ang vice president ng Sue Group, Leslie. Maganda. Anong mararating mo kay Yang Jayan? Mas maganda pang sumama sa akin. Sisiguraduhin kong makakabili ka ng bahay at sasakyan. Maging someone important. Alaynan, ano ang kailangan kong ibigay? Matalino kang tao. Dapat mo itong maunawaan. Sa loob ng Sue Group, mayroon pang katulad mo na salot.
Anyway, huwag kang magmalaki sa hindi mo alam. Ilang tao ang nagmamakaawa na makapasok sa sugroup. Wala pang pagkakataon. Ang makuha ka ng class monitor ay isang karangalan mo. Mas mabuti na ito kaysa sa sumunod sa isang pulubing nagde-deliver. Ikaw, hindi ka matanggap. Kung hindi ka matanggap, lumaban ka sa akin. Anyway, may lakas ka bang sumuntok sa akin? Ay, mga tao, nanonood na, di ba? Siya mismo ang lumapit sa akin ng nakangiti. Para ako ang papaluin. Wala na akong magagawa, di ba? Kagawad, kailangan mo akong suportahan. Yang Jayan, hahayaan mo bang saktan ako sa harap ko? Wala kang takot, ano? Ikaw ang walang galang. Araw-araw ay ginagamit mo ang pangalan ng Sugroup sa labas na nagmamalaki. Ang Sugroup ay nasira ng mga tao tulad mo na nagdudulot ng kapahamakan. Ikaw, isang mabahong delivery rider. Bakit mo ako sinasabi? Sa tingin ko, ngayon, ang posisyon mo bilang manager ay malapit nang matapos. Sa tingin ko sa ating universidad, mga dating kaklase tayo. Ikaw naman, humingi ka ng pakiusap sa akin. Magpapakilala ako sa'yo. Isang delivery site. Komisyon. Malaki. Leslie, hanggang dito na lang ako. Anong balak mo? Ikaw ba ang CC ng S Group? Yang Jayan, kahit hindi siya ang CC ng S Group. Siya ay ang nobyo ng CC ng S Group. Alaynan, ang ibig mong sabihin ay, ikaw ang pangulo ng Sugroup. Alaynan, ay, haha. Ay. Anyway. Kumpanya, may isang department manager na tinatawag na Yuan Hua. Agad na tanggalin. Suriin ang kanyang ulat sa mga resulta. At ang vice-presidente ng kumpanya ay kanyang tiyuhin. Tanggalin siya agad. Yung tiyuhin, mahal na mahal. Ano bang klase ng tao ang naiintriga mo? Anong klaseng malaking tao? Kahit ako nadadamay na rin. Natanggal ako sa kumpanya. Magmadaling humingi ng tawad at magpakumbaba. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Ano? Yang Ji. Mali ako sa pagtingin sa ibang tao. Kasalanan ko ito. May mga magulang akong umaasa sa akin at mga anak na pinapangalagaan. May utang pa akong bahay. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Sariling pagkakamali ito. Hindi ito dapat mangyari. Ay naku. Ay. Tapos na. Lahat ay tapos na. Hanapin mo ang iyong anak na babae. Hoy, may isang Jade conference kaninang umaga. Kung nagising na kayo niyang, pumunta na kayo at tingnan, para madagdagan ang kaalaman. At saka, makakakilala rin kayo ng ibang tao. Kung nagising na kayo niyang, pumunta na kayo at tingnan, para madagdagan ang kaalaman. Maganda rin yun. Pwede ka ring makipag-ugnayan sa iba. Yes, Dad, naiintindihan ko na. E di, hindi na kita istorbohin, Dad. Pagtitipon ng mga hiyas. Mukhang magiging kawili-wili yun. Maaga pa, matutulog pa ako sandali. Ay, bakit hindi tayo gumawa ng mas makabuluhang bagay? Ay naku. Ito. Alaynan. Ito. Alaynan. Hihi. Ito na ang paligsahan ng Jade. Tunay na masaya. Ang pamilya Qin ang pinaka-elite na angkan. Sa pagkakataong ito, ang paligsahan ng Jade ay inorganisa ng pamilya Qin. Maaaring sabihing ito ang pinaka-elite na pagtitipon. Dumalo ang mga kilalang tao. Oy, batang lalaki. Naamoy ko na naman. Ang amoy ng mga asong ito. Talagang malas ito. Saan man ako pumunta, nandyan ang mag-asawang langaw na ito. Anyway. Yang Jayan, ikaw isang delivery boy. Paano ka nakapasok dito? Narito ang isang pambihirang handaan. Ang mga nandito ay mga kilalang tao. Ikaw, isang nagdadala ng pagkain, pumasok dito. Ay talagang, nawala ng dangal ang aming grupo. Bakit hindi ka pa umalis? Ay naku. Ito. Talagang nakakahiya. Hindi ko alam. Siguro nagkamali ng lugar. Huwag mo na siyang pansinin. Hindi ko talaga ito nakita. Ano bang katayuan mo? Bakit? Sira lang na sapatos. Kayo kaya makapunta. Bakit hindi kami makapunta? Haha.
Si Chen Xiao ang tagapagmana ng Chen pamilya. Mataas ang katayuan. Hindi kayo maikukumpara sa kanya, kayong mahihirap. Ako ay mula sa pamilya Qin, na personal na nagpadala ng imbitasyon, na inanyayahan dito. Hindi katulad ninyo, na umakyat sa likod at lihim na nakapasok. Oh, naiintindihan ko na. Sigurado akong gusto ninyo sanang samantalahin ang dami ng tao. Pumasok kayo at mangupit. Suriin natin lahat. Kung may nawala, ibig sabihin sila ang nagnakaw. Ikaw. Bakit mo kami inaakusahan na nangungupit? Dahil ikaw at si Yang Jian pumasok ng sabay. Siya ay isang mabahong pulubi, nagdadala ng pagkain. At ikaw, ano ka naman? Talagang nakakadiri ang mga asong ito. Magagalit na si Ginoong Aso. Eksklusibong paghahatid. Naglakas ka ng loob na saktan ako. Sobrang sama ng bibig mo kaya ka dapat saktan. Yang Jian, ang lakas ng loob mo. Namang himasok sa pagtitipon ng pamilya Qin. Ito ay laban sa pamilya Qin. Walang sinuman ang makakapagpanatili sa'yo. Kung magdadagdag ka pa, sasamahan pa kita. Yang Jian, sobrang impulsive mo. Sa teritoryo ng Qin, hindi ka pwedeng kumilos. Kung hindi, maaaring ituring na pagsubok sa pamilya Qin. Pwede nilang abusuhin ako, pero hindi nila pwedeng saktan ka. Magaling ang pagkakatama mo. Anong pamilya Qin? May alaga kaming aso dito. Diyos ko, hindi pa rin matutumba. Sino ba? Sino ang mga ngahas na magulo sa teritoryo ng Qin? Siya yun, misteryong pumasok sa lugar ng palihim. At nanakit pa. Para siyang naghamon sa pamilya Qin. Huwag mo siyang palampasin. Sa teritoryo ng pamilya Qin, kahit na si Ginoong San, hindi kanya mapoprotektahan. Pumasok sa venue. Nang aasar sa pamilya Qin. At sinaktan si Ginoong Chen. Talagang may tapang ka. Mga kapatid. Wakasan niyo siya. Sugod. Sa wakas, kumilos na si Ginoong Aso. Ano? Yang Jian, okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Batang ito, ganyan ka lang makipag-arte. May alaga kang aso na sumusuporta sa'yo. Walang makakagalaw sa'yo kahit isang buhok. Sasagutin mo pa. Hindi niyo alamin kung sino ang tama o mali. Sige, mangbato ka. Ang pamilya Qin ay talagang mapang-api. Walang hiya. Sino ang may lakas ng loob na manira sa pamilya Qin? Gusto mo talaga? Sige, para sa iyo. Ginoong Wei, itong batang ito, nagmamalabi sa tahanan ng pamilya Qin. Pakiusap kumilos ka. Binata. Huwag masyadong magalit. Kung hindi ka magagalit, ano ang tawag dyan sa kabataan? Bakit siya nag-alala kay Ginoong Wei? Yang Jian, mukhang hindi ka pa mamamatay. Ginoong Chen. Sino ba si Ginoong Wei? Si Ginoong Wei ay ang tagapag-alaga ng pamilya Qin. Ang lakas niya ay hindi matutumbasan. Kahit gaano pa kalakas si Yang Jian, hindi siya magiging kalaban ni Ginoong Wei. Mayabang. Anak, tinitingnan ko ang matandang albularyo na ito. May kakaiba siya. Kaya ba niya ito? Magaling talaga siya. Pero, walang buhok ang walis niya. Gawin mo na siya. Wow! Dumating si Qin Xiao. Anong nangyayari? Qin Xiao. Isa siyang delivery boy. Buwisit na bata. Sikaping makapasok sa venue. Nahuli siya. At nag-away pa. Nang aasar siya sa pamilya Qin. Huwag mo siyang palampasin. Qin Xiao. Ito ay talagang hamon sa dignidad ng pamilya Qin. Ginoong Wei. Itigil mo. King Xu. Sino ito? Si Qin Xiao. Siya ay aking asawa. Yang Jian, kung hindi mo kami tinatanggap, aalis na kami. Kaya pala, hindi ka nakipag-engage sa akin. Dahil sa kanya. Itong batang ito, mukhang, hindi naman ganoon ka-special. Magaling siya. Pero, si Qin Xiao lang ang hindi nakapansin. Grabe talaga itong batang ito. Siya pa ang may paninira sa iba. Naku, may galit siya sa'yo. Patayin mo siya. Naku, Ginoo ng aso. Ito ay isang legal na lipunan. Huwag basta-basta mang-agaw ng buhay. Naku, hindi maganda ang mukha nitong batang ito. Siguradong matapang at tuso siya. Nang makita siya ni Ginoo ng aso, hindi komportable ang buong katawan ko. Mas maganda nang tapusin na para walang problema.
Sasabihin ko sa'yo, hindi ako kailanman lalabag sa batas. Qin Xiao. Kilala mo sila? Oh. Ito ang nakakatandang anak ni Su family. Si Su Qingsu. Ano? Ang maliit na kuti na ito. Bakit ang swerte niya na makuha ang pabor ni Su family na nakatatanda? Talagang bulag si Miss Su, na mapansin siya, itong pulubi na nagdadala ng pagkain. Dahil si Qingsu ay napaka-positibo sa iyo. Tiyak na may tunay kang kakayahan. Sakto lang. Ngayon, ay ang Yushi Conference. May interes ka ba? Tayo dalawa. Tukuyin natin. Yang Jayan, huwag kang makipagkumpara sa kanya. Siya ay espesyal na nag-aaral ng Jade. At saka, marami sa mga eksperto ay hindi makakatapat sa kanya. Leslie, ikaw talaga, hindi mo siya kayang ikumpara. Sige, ikumpara natin. Kahit gaano pa siya kagaling. Isa ring mortal. May tulong akong aso. Madali ko siyang matatalo. Tingnan mo ang aking aso na nagpapakita ng lakas. Tutulungan kitang talunin ang karibal. Ay naku. Dahil ito ay isang laban. Kailangan may pustahan tayo. Kung hindi, ang boring naman. Anong gusto mong itaya? Kung matalo ka, bibigyan kita ng 5 milyon. Ikaw, umalis ka kay Su Qingsu. Huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo. Kaya mananalo ako. Haha. Yang Jayan, si Qin Xiao ay isang tao ng Jade. Pangalawang presidente. Ikaw lang. Sa tingin ko, hindi ka pa rin gising, ano? Ibig sabihin, hindi ka pa man lang magpapalabas ng ihi. Tingnan mo ang itsura mo. At may lakas pa rin ang loob mong hamunin si Qin Xiao. Kung mananalo ka, ibigay mo lang ang mga kondisyon. Simulan na natin. Saktong-sakto. Sa Jade Stone Conference. Lahat ng bato, pwede mong piliin. Tingnan natin kung sino ang makakapili ng mas mataas na presyo. Ang talo ang magbabayad. Ano sa tingin mo? Ayos. Sang-ayon na tayo. Yang Jayan, wala kang kaalam-alam sa pagsusugal sa bato. Hindi mo dapat pinayagan na makipagpusta kay Qinlong. Hindi mo siya kayang talunin. Hindi naman sigurado. Ginoo. Panahon mo na para kumilos. Bata. Ito na ang pagkakataon mo. Ibinigay ko ito sa'yo, Ginoo. Huwag ganyan, Ginoong aso. Hindi ko naman ito kayang tingnan. Mula ngayon, Ginoong aso, bibigyan kita ng kakayahang makita. Na makakakita sa lahat ng bagay. Sige nga. Ang galing naman nito, Ginoong aso. Kaya pala sinasabi ng iba, isang hiwa ng kayamanan. Napakaraming batong ito. Walang kahit isa na maganda. Lahat ay peke. Mahirap na tao. Huwag nang tumingin. Kahit na tumingin ka, hindi mo rin ito maiintindihan. Maging masunurin ka at yumuko. Tanggapin mo na ang pagkatalo. Ang isda ay bumabalik sa likod. Pero ito ay mabahong isdang maalat. Ginoong Su. Si Qin ay isang dragon sa mga tao. Siya ang tunay na nararapat para sa iyo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Binaba ang sarili. Ang dami ng mga babae. Nangangarap na makasama si Qin Xiao. Walang pagkakataon. Napansin ka ni Qin Xiao. Iyan ay isang karangalan mo. Aking bagay ito. Hindi nyo kailangang makialam. Tapos ka na bang magsalita? Hindi ka pa tapos magsalita. Anong pakialam ko? Leslie, tapos na, handa na akong tamaan. Sino yun? Sino ang nanlaban sa akin? Chen Xiao, walang tao dito. Hindi tayo siguro, nakatagpo ng kung anong maduming bagay. Yang Jayan, siguradong ikaw ang gumawa nito. Magandang mata mo. Huwag kang magbula-bula. Iyan ay parusa ng Diyos sa'yo. Pinapagsalita ka ng masama sa likod ng iba. Huwag kang magkalat ng chismis. Naku, sige na. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Magsimula na tayong mangolekta ng mga bato. Kung hindi, lahat ng matitigas na bato ay kinuha na ni Qinlong. Ikaw, batang ito, na naglakas loob na agawin ang babae ko. Tiyak na ipapabangkrap kita. At magmamakaawa ka. May kakayahan akong makakita ng totoo. Paano ako matatalo? Tara, dalhin kita sa maghanap ng mga batong pang-ukit. Hindi ka masyadong pamilyar sa industriya ng Jade. Medyo. Kahit na, hindi rin naman ako ganap na eksperto. Pero, ako na ang pipili ng ilang piraso para sa iyo. Mas mabuti pa kaysa sa iyo, na walang kaalaman. Alaynan. Alaynan. Hey! Itong piraso, kamusta ang bato?
Yung pinili mong bato, mukhang maganda. Pero, buwang ito ay walang laman. Ah, ito, hindi pa napuputol ang jade. Paano mo alam na walang laman ito? Kita ko naman, syempre. Hindi ba? Maaari mo bang makita ang loob ng jade? Alaynan, mabilis na espesyal. Yes mabilis na espesyal. Mabilis, pumili ka ng mga bato. Sinasabi ko ang totoo. Mabilis na paghahatid. Alaynan. Alaynan. Oy, tingnan mo yan. Oy, Kinlong. Anong ibig mong sabihin yan? Kitang-kita ng lahat. Ako ang unang nakakuha. Malinaw na tayo ang nagmamay-ari. Ay, sa patakaran ng Jade Shop. Sino ang unang nakakuha? Kanino ba ito? Sisiin kayo. Masyado kayong mabagal. Sige na, pumili na lang tayo ng iba. Yang Jayan. Sinasabi ko sa'yo. Mas mabuting pumili ka na agad. Hindi ako makapaghintay ng ganitong katagal sa'yo. Yan na mata. May mga paraan naman pala. Pumili na tayo ng ibang bato. Alaynan. Bakit hindi kasing liwanag ni Kinlong? Baka talo na tayo. Nandito si Goyo. Paano ka matatalo? Pero ang bato ngayon, walang mas mahusay kaysa sa kanya. Kahit gaano pa kaganda ang bato, dapat makapagbigay ito ng berdeng kulay. Ay, alaynan. Bata. Diyan, may isang basket pa. Gusto mo bang pumili ng dalawa? Wow. Oy. Salamat sa gabay, Kinshao. Pipiliin ko na itong bahagi. Oy. Yang Jayan. Lahat ng iyon ay basura. Hindi makakabunga ng berde. Baka naman, maghahanap pa tayo ng iba. Huwag mag-alala, maniwala ka sa akin. Yang Jayan. Alam mo ba? Ito ay isang basket ng basura mula sa limestone. Walang halaga. Hindi mo maaasahan na ito ay isang kayamanan. Talagang walang silbi. Chen Xiao. Siya ay talagang isang delivery rider. Talagang wala ng pag-asa. Kung makapaglabas ako ng berde. Kung makapaglabas ka ng berde. Kakakilala ako sa paligid ng venue at magmumukhang aso. Ganoon din ako. Ay. Alperen. May dalawang aso dito, tatanggapin mo ba? CJ, kung gusto nilang maging aso ng ganito, ako na ang bahala sa kanila. Pero kung hindi nila magawang magbukas. Lesiu. Dito sa ilalim ng pantalon ko. Dumaan ka doon. CJ, kayo niyo dalawa. Tandaan niyo ang mga sinasabi niyo. Yang Jayan, nandito tayo para mag-ayos ng bato. Ipapakita namin sa'yo ng maayos kung gaano kalayo ang pagitan natin. Walang paligoy-ligoy. Sino sa atin ang matatalo o mananalo? Hindi pa sigurado yan. Buhayin ang bato. Alaynan. Alaynan. Wow. Congratulations, Kinshao. Ang galing mo, Kinshao. Itong tatlong bato na pinili ko. Ang pinakamababa ay ice type na. Hindi naman sigurado yan. Ginoo Aso, ikaw na ang susunod. Nagpapanggap sa harap ni Don. Malayo ang kanyang kalibre. Nakatayo ang katotohanan sa harap mo. Anong sasabihin mo pa? Isa lang itong basurang bato. Bakit naging maganda ang dating nito kay Kinshao? Naging magandang piyesa na ngayon. Ay, Ginoong Kin, kulang ang aking kaalaman sa pagbabasa. Huwag mo akong lokohin. Hihi. Paano ito posible? Bakit ganito? Bakit ganito? Kanina, malinaw na lumabas ang berde. Ay nako, siguro nagkakamali lang ako sa nakita. Kung talagang lumabas ang berde, bakit magiging basura ito? Kinshao, tungkol sa pag-alis ng bato, hindi maiiwasang magkaroon ng pagkakamali. Walang sinuman sa atin ang Diyos. Sino ang makakapagarantiya na hindi tayo magkakamali? Magpatuloy sa pag-ukit ng bato.
Gupit. Congratulations kay Kin na nakakuha ng berdeng bato. Talagang hindi nagkamali si Kin. Sa unang subok, nakakuha agad ng imperial na berde. Hindi tulad ng ibang mga nagdadala ng pagkain. Puro salita lang. Itong batong ito ay nagkakahalaga ng higit sa 50 milyon. Mahirap lampasan siya. Halos imposibleng mangyari. Huwag kang mag-alala. Ah! Ah! Qin Xiao, tingnan mo ito. Ah! Ay naku! Wala namang masyadong karanasan. Piraso lang ng yelo na jade. Ano bang nakakagulat dito? Qin Xiao, tingnan mo na agad. Ito. Paano ito posible? Ang aking jade na ice type. Qin Xiao mali ang tingin mo. Dahil ito sa hindi magandang kalagayan ng bato. Bakit hindi kita bigyan ng ilang akupunktura? Tiyak na hindi na magiging malabo ang iyong paningin. Mayroon pa akong huling bato. Buwagin ang bato. Itong huli kong bato. Maaasahan ko na nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 10 milyon. Ay naku, Ginoong Qin, huwag ka nang magmalaki muli. Kung sakaling bumagsak ulit, hindi mo na kayang ayusin. Sa pagkakataong ito, hindi ito babagsak. Buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ang berdeng liwanag na ito ay napakapayak. Tiyak na ito ay isang pambihirang jade. Ay naku, talaga si Qin Xiao. Ang galing. Sobrang berde. Alaynan, baka ito ay imperial na berde. Alaynan, ayos lang. Tama nga ang hinala ko. Ginoong Qin, talaga namang naglabas ka ng emperador na berde. Ito sa mundo ng jade. Tiiyak na magiging alamat. Ang kwentong ito. Kaya't si Ginoong Qin ay talagang pinalad. Na naglabas ng emperador na berde. Nakapagpala kami sa iyo. At nakakita ng ganitong kahangahangang tanawin. Si Yang Jian ay nakakita ng emperador na berde. Isang karangalan para sa iyo. Nakakita ka na ng mas malawak na pananaw. Ito ay emperador na berde. Ngayon, wala na tayong pag-asa. Walang anuman. Hintayin natin ulit. Ano ang hinihintay? Alaynan, akala mo ba yung basura mo ay makakagawa ng imperial na berde? Kahit na makagawa ka, hindi ito kasing laki ng kay Qin Xiao. Sigurado akong matatalo ka. Tama. Kayo nitong dalawang masamang tao, talagang magaling kayong magpakaamo. Ang dalawang ito ay naging aso, at tanging mga asong nagpaamo lang. Ang mga asong ito ang pinaka hindi ko gusto. Tao na lang. Yang Jian, tigilan mo na ang kalokohan. Itong piraso ng jade ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20,000. Tingnan ko nga kung saan ka kukuha ng ganitong kalaking pera. Kung ako sayo, agaran na akong lumuhod ngayon. Baka mapasaya si Qin Xiao. Ipinagpapasa na lang sa iyo. Walang kailangan kayong ipag-alala. Ang taya ni Yang Jian. Kami ng pamilya Su ang nagbayad. Sumpa, itong batang ito, ano bang pinainom kay Su Kingsu na nakapagpaamo sa kanya? Hayaan mong si Su Kingsu ay talagang magpakatotoo sa kanya. Kingsu, alam mo na. Wala akong pakialam sa perang ito. Basta't ikaw ay magsalita, maaari kong ibigay ito ng walang kapalit. Salamat sa magandang intensyon, Qin Xiao. Kayang-kaya pa rin ng pamilyang Su ang perang ito. Su Kingsu, alam kong handa kang maglabas ng 20 milyon. Ngunit hindi sigurado ang ibang tao sa pamilya Su. Sa wakas, ang Su Group ay hindi lamang kay Tio Su. Ginoong Qin, huwag kang masyadong maaga magalak. Yung jade mo, pero parang may mali. Siyempre, may mali. Ito ay imperial na berde. Paano ito maihahambing sa mga basura mo? Hindi ito kapantay. Qin Xiao, sabihin mo na ang kailangan. Bakit ka pa nagwawagayway? Tingnan mo ito. Ah! Anong nangyayari dito? Ano bang nangyayari? Ikaw ba? Siyempre ikaw ang may kagagawa nito. Cute! Naglakas loob kang murahin ako. Kayong dalawa, mga masamang tao. Anong mabuting mata mo? Ang nakakita na ako ang may gawa nito. Sobrang layo ko sa batong iyon. Siguradong kayong dalawa ang malas na nakaapekto sa ating kindasya. Qin Xiao, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Nakikita kong mataas ang iyong kapalaran. Naghihintay pa akong makakuha ng swerte mula sa iyo. Tumahimik ka. Itong mga bato ko ay bumagsak na. Pero yung mga iyo ay mga basurang bato rin. Maaari lang tayong magtalo. Hindi naman sigurado yan. Bato, ay. Nandito sa akin ay emperador na berde. Kailangan mong mag-ingat.
Mag-ingat ka. Yang Jayan. Akala mo itong Emperor Green ay parang repolyo lang, dito sa paligid puno nito. Tingnan mo naman, parang hindi pa nakakita ng mundo. Talagang walang ambisyon. Sana ay magtagumpay kayo dalawa. Maya-maya, makakatawa pa siya. CJ, gusto kong makita. Kung ito ay imperial na berde. Ihiwalay ang bato. Isang sirang bato. Hindi pa sapat para sayangin ang kuryente. May mga tao na hindi titigil hanggat hindi nila nakikita ang huwanghe. At hindi man lang titingin sa kanilang sarili. Kung mayroon ba silang kayamanan sa kapalaran. Ay naku. Ang nakakasilaw na berdeng liwanag. Tiyak na may lalabas na. Napakagandang bagay. Diyos ko, ito ay imperial na berde. Hindi ko pa ito nakita. Napaka-perpekto ng material na ito. Kapatid, ibebenta mo ba ang batong ito? Mag-aalok ako ng 20 milyon. Mag-aalok ako ng 30 milyon. Ay naku, maraming salamat, Kindak Xiao. Kung hindi, hindi ko rin mapipili. Yung mamahaling materialis na yan. Talagang mayaman ang mga mayayamang pamilya nyo. Yung materialis na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kahit sino pa ang tumanggap, ayos lang. Haha. Mga milyon-milyon. Kaya ko pa rin to. Wow. Ang taas ng loob ni Qin. Yang Jayan. Tandaan kita. Ay naku. Gusto kong mamatay siya. Huwag mag-alala, ako na ang bahala sa kanya. Ay. Kayong dalawa. Dapat na kayong yumuko. Matutong sumagot ng aso. Yang Jayan. Ikaw. Anong ikaw? Yumuko ka na agad. Su Kingsu. Natatakot sila sayo. Pero hindi ako natatakot sayo. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Bata. Tingnan mo ang aking aso. Woof. Ha. Alanan. Yang Jayan. Sa dahilang na nagpakasal tayo. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Ayaw kong yumuko at mag-arap-arap na parang aso. Sinasalita ko, hindi na ako lalaban sa iyo muli. Lumuhod ka sa akin, ginoong aso. Woof. 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 Yang Jayan, hindi ko akalain na magaling ka sa mga antigong bagay. Ganoon ka rin kaalaman sa Jade. Hindi ka kayang talunin ni Kinlong. Paano mo nagawa yon? Sabi ko na, di ba? Nakikita ko naman. Hindi ako naniniwala. Sino bang makakakita sa Jade? Hindi ka naniniwala, ha? Siyempre, hindi ako naniniwala. Bukas ang mata ng langit. Yang Jayan, anong nangyari sa'yo? Walang anuman. Kamakailan lang, medyo mainit ang ulo ko. Tama nga. Si Kinlong ay isang maliit na tao. Masyadong makitid ang isip. Nandyan pa siya. Nawalan siya ng mukha sa harap ng maraming tao. Alanan. Siguradong hindi sila titigil. Kailangan mong maging maingat kamakailan. Sana ay tumigil na siya. Kung hindi, siyang masasaktan. Alanan. Mom, Dad, anong nangyari sa inyo? Hahaha. Gusto mong iligtas ang iyong mga magulang. Napakadali lang. Kaya dalhin mo si Anjayan agad. Sa abandonadong pabrika sa labas ng bayan. Kung hindi mo na sila makikita. Hahaha. Bastos, bitawan mo ako. Bitawan. Haha. Ako. Anong nangyayari? Si Kinlong, inutusan niyang dukutin ang mga magulang ko. Kailangan kong iligtas sila. Sasama ako sa iyo. Hindi pwede. Si Kinlong, malinaw na siya ay may balak laban sa iyo. Kung pupunta ka, siguradong hindi ka nila patatawarin. Kaya ang tiyuhin at ya, dahil sa mga nangyari sa akin, kailangan kong pumunta. Hindi. Si Kinlong ay matapang at tuso. Kapag napunta ka sa kanilang kamay, siguradong mamamatay ka. Mag-alala ka, hindi ako mamamatay.
Walang makakapanakit sa akin. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng gawing biro ang buhay ko. Si Kinlong ang gustong patayin ay ako. Kung hindi ako pupunta, kayo talaga ang delikado. Huwag na kayong magpahuli. Mabilis na tayo pumunta. Kung hindi, Tio at Ya, talagang may panganib na. Ginoo Aso, sa pagkakataong ito, umaasa ako sa iyo. Bata, ilagay mo lang ang puso mo sa tiyan mo. Nandito ako, si Ginoo Aso. Walang makakagalaw sa iyo. Yung maliit na insekto, na sumubok na saktan ang alaga kong aso. Ginawang patay na insekto ni alaga. Haha. Umalis na tayo. Mama, Papa, ayos lang ba kayo? Kingsui, umalis ka na agad. Hindi ka nila kaya. Xiao Yang, dalhin mo si Kingsui palayo. Hahaha. Gustong umalis. Walang sinuman sa inyo ang makakalabas. Hindi ko ito inaasahan. Talagang may lakas ka ng loob na dumating para mamatay. Sa iyo. May lasa ng aking disipulo. Ikaw ang pumatay, di ba? Ang iyong disipulo. Yung naglagay ng sumpa sa punong su. Napatay ko na siya. Bata. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Hindi pa rin kita papatawarin. Haha. Huwag mong akalaing, na dahil nakipagpaligsahan ka sa akin, ay meron ka ng karapatang makipaglaban sa akin. Malayo pa ang lalakarin mo. Si Kinlong ang nag-utos sa iyong patayin ako. Una, pakawalan mo sila. Enye. Talagang isang grupo ng mga walang mata na naglakas loob na sumuway kay Qin Shao. Baka hindi ninyo alam kung gaano kalakas si Qin Shao. Enye. Ah. 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 Magulang, kumusta na kayo? Anak, hindi kayo dapat pumunta dito. Tito at tita, bumalik na kayo. Ah, hindi. Ginoong Yang, paano namin maaring iwanan ka dito mag-isa? Tama. Tiyuhin at yahing huwag kayong mag-alala. Wala akong mangyayari sa akin. Enye, may mga bagay o wala. Hindi ikaw ang may kapangyarihan dito. Mag-ingat, mag-ingat. Tulungan mo ako, Ginoong Aso. Nandito si Ginoong Aso. Enye. Mata ng langit kapangyarihan. Buksan. Ah. Wow. Hi. Hindi ka naman ganoon kahanga eh. Anak. Hindi ko akalain na si Ginoong Yang ay ganito kahusay. Nga. Hindi ko rin alam. Mukhang nagkamali ako. Hindi nagkamali. Bulag ka lang. Naglalakas ng loob ka. Huwag kang mayabang. Tingnan mo ang aking natatanging galaw. Kidlat na 5 pagsabog. Alanan. Ah. Ginoong Aso. Mukhang lumalakas ang kanyang hininga. Kaya ba niya, bumagsak na ang langit? Kaya pa ni Ginoong Aso. Wow. Pakiramdam ko ngayon, sobrang lakas ko. Napakalakas ko ngayon. Ay. Hala, anak. Doktor Yang. Ang ganda ng bahay, nakakatakot. Nga. Bata, inamin ko na may kakayahan ka. Pero gusto mong labanan si Qin Shao. Malayo pa ang lalakbayin mo. Ang lakas ni Qin Shao ay hindi mo kayang isipin. Kahit malapit ka nang mamatay, matigas ka pa rin. Hindi mo ako kayang patayin. Ginoong demonyo, mabilis, tulungan mo ako. Sobrang inutil. Hindi mo man lang kayang harapin ang isang batang lalaki. Ginoong demonyo. Ito. Tumahimik ka. Sira ay sira. Huwag nang maghanap ng dahilan. Putang inang lalaki. Kung si Demon Lord ang kikilos,
Walang duda na mamamatay ka. Aso, hari. Itong tao. Parang hindi yata ako mananalo. Siyempre, hindi mo kaya. Talagang hindi ko inasahan. May mga tagasunod ng madilim na landas sa mundo. Muling nabuhay ang mga abo. Nangangarap na makialam sa mundo. Tagasunod ng madilim na landas. Kaya mong makita. Ang aming pinagmulan. Huwag kang mag-atubiling umalis. Kapatid na guro. Mabilis, ayusin mo siya. Para makapag-ulat sa batang Panginoon. Wala akong pakialam sa mga lihim mo. Ngayon, kailangan mong mamatay. Yang Jayan, huwag kang makialam sa amin. Umalis ka na muna. Ha ha ha. Walang sinuman sa inyo ang makakalabas. Ang dami mong sinasabi. Ako, pupunta. May lakas ka bang pumatay sa akin? Hindi ko siya kayang talunin. Sobrang mayabang ka naman. Nagmamalaki ka pang patayin siya sa harap ko. Kahit na isa siyang inutil, walang halaga ang kanyang kamatayan. Kung hindi ko siya papatayin, maaari niyo akong patawarin. Nalaman na ang aming pagkatao, kaya't kailangan niyang mamatay. Ayos na iyon. Mamatay ka na. Ginoong aso, ano ang gagawin? Paano haharapin ang mga demonyong tagapagsanay? Ang pinaka-epektibo ay ang mga kulangin. Ginoong aso, ituturo ko sa iyo. Ang pinaka-orihinal na paraan ng langit na kidlat. Kayang wasakin ang lahat ng kasamaan. Para labanan ang mga insekto na ito. Sapat na sapat ka na. Mag-ingat. Ha. Batang ito. Maghintay ka lang na maapektuhan ka ng aking mahika. Lunukin mo ng buo. Sige, subukan mo. Hindi maganda, may aura ng kidlat. Mag-ingat ka, kumag. Kahit marunong pa siya sa kidlat. Mas lalo siyang hindi pwedeng mapalampas. Matandang yan. Tingnan mo kung hindi ka gagawin kong basag-basag. Ako ang gagawa niyan. Habang may sakit ka, aabutin ka ng kamatayan. Gagawin ko ulit. Hoy! Huwag kang magyabang. Lolo Deng, inatake mo ako ng lihim. Hindi ka marunong makipaglaban, Ako ay isang alagad ng madilim na landas. Alam ko lang ang tungkol sa pagkapanalo at pagkatalo. Ginoo aso. Medyo mahirap ang dalawang ito. Hindi ko sila kayang talunin. Ay naku, bata. Magtiis ka pa. Malapit na akong magtagumpay, ginoong aso. Kapatid. Kapatid, anong nangyayari? Hindi maganda. Ito ay isang spell formation. Kayong dalawa, matanda na. Ngayon, ako na ba? Akala mo ba, kontrolado mo na kami? Sino ang papatay sa usa? Hindi pa tiyak. Hatiin mo ako. Harangan mo ako. Kuya, kung magpapatuloy tayo ng ganito, lahat tayo mamamatay. Mag-isip ka na ng paraan. Bunso. Pasensya na. Lenan, anak, anong ginagawa mo? Ayaw kong mamatay. Kapatid, mas mabuti nang mamatay ang isa kaysa sa mamatay ang dalawa. Bata. Tumingin ka ng mabuti. Ito ang mga kulto ng masamang daan. Nakasira sa langit at lupa. Walang pagkatao. Hindi siya dapat palampasin. Lenan. How? Mahal na mahal. Magaling ka sa iyong mga kidlat na pamamaraan. Muling mataas ang kakayahan. Tiyak na magiging malaking kaaway ng aking Panginoon. Hindi ka dapat manatili. Hindi ba ang iyong Panginoon ay si Kinlong? Sino naman ang aking Panginoon? Kinlong. Hindi siya kundi ang aking Panginoon. Kahon ng pagkakasangkapan. Magpasawalang sala ka. Hoy! Bless you. Aalis na ako. Bless you. Kinain mo ang iyong nakababatang kapatid. Hindi naman ganun ka-special. Ang kapatid kong guro ay pinatay mo. Ang kapatid mong guro ay nilamon ko. Ayos na ba? Ang matandang ito ay may kakayahan. Hindi madaling talunin. Bata. Aking asong Ginoo. Ang iyong langit na mata at kapangyarihan. Kaya nitong makita ang lahat ng bagay sa mundo. Hanapin mo ang kanyang kahinaan.
At sabay mong gamitin ang kidlat na paraan sa pag-atake. Siguradong mapapabagsak mo siya. Ay naku, bakit hindi mo sinabi agad? Akala ko alam mo na. Mayabang ka sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Anong magagawa mo? Kung ayaw mong maniwala, subukan mong sampalin ako. Tiwala sa mata ng langit. Buksan. Nandito ang kahinaan. Patayin. Oldeng. Mamatay ka. Impossible. Paano mo malalaman ang aking kahinaan? Ang mata ko ang sukatan. Hindi. Pinatay mo ako. Hindi ka palalampasin ng batang pangulo. May problema ka ba sa ulo? Oldeng. Kahit napalayain kita, maaari bang patawarin ang iyong batang Panginoon ako? Hahaha. Hindi maganda. Ito ay ang pagsubok ng mga demonyo. May lumalabas na demonyong Panginoon sa mundo. Ano ang demonyong Panginoon? Ay naku. Ang demonyong Panginoon ay mayroong pinakamalinis na dugo ng mga demonyo. Malakas ang kapangyarihan. Hindi tinatanggap ng langit. Sa bawat paglitaw, kasama ang dugo at pagpatay. Sa wakas, lumitaw na ang aming Panginoon ng mga demonyo. Ikaw ang Panginoon ng mga demonyo. Qin Shao. Ano ba talaga ang nangyayari? Su Jiangwu. Maswerte ka pa rin ba? Nagpadala ako ng tao para maglagay ng sumpa sa'yo. Hindi ka pa rin namamatay. Pero, hindi ka na makakalagpas ng araw na ito. Su Qingsu. Gusto kita. Ito ay iyong kapalaran. Ngunit kailangan mo pang makasama ang insekto na ito. Nakasama mo. Talagang walang hiya. Ano? Ikaw pala. Sa aking paningin, mas mahusay si Anjayan kaysa sinuman. At ikaw, nasa tabi ng mabuting tao, hindi mo pinapansin. Kailangan mo pang maging isang nilalang na hindi tao o Diyos. Ikaw ang tunay na nagpasya sa iyong pagbagsak. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Sa iyong mga mata. Akala mo'y mga magagaling na tao. Paano ka magiging katulad ng aso mamaya? Nakaluhod sa ilalim ng aking mga paa, nang nanginginig at humihingi ng tawad. Masamang tao. Ano bang ginawa ng aso sa'yo? Dahil sa sinabi mong yan, Lolo, tiyak na wawasakin kita. Nagpapahayag ng pagbati ang iyong nasasakupan. Bumalik ang Panginoon ng mga demonyo. Walang silbi. Hindi mo kayang labanan kahit isang langgam. Anong silbi mo? Panginoon ng mga demonyo, maawa ka. Ay naku. Huwag magmadali. Nga. Kayo na ang susunod. Kumakain ka na ng sarili mong tao. Talagang hindi ka panipaniwala. Walang silbi. Anong halaga nito? Pero, ako mismo ay pahalaga ang talento. Kung kaya mong talunin ang aking mga alipin, talagang may kakayahan ka. Kung gusto mong maging aso ko, bibigyan kita ng isang buhay na aso. Ako rin, ganoon din. Kung gusto mo, magiging aso kita. Pero bibigyan din kita ng pagkakataong mabuhay. Dahil, ayaw mong maging aso. Gagawin kitang aso. Hey! Ay naku! Alaynan! Ako! Yang Jayan, nakita mo ba? Ang agwat mo sa akin. Parang langit at lupa. Kahit na nakatayo ako dito at hindi gumagalaw. Hindi mo rin ako kayang galawin. Medyo mahirap talunin si Ginoong Aso. Saktan mo siya. Ginoong Aso, hindi ko pinapayagan ang sinuman na magpanggap sa harap ko. Hindi ko siya kayang talunin. Kung hindi dahil sa mga limitasyon ni Ginoong Aso, hindi niya maipapakita ang kanyang tunay na lakas. Kung hindi isang pawis ng aso, maaaring patayin siya ng 100 beses. Masyadong mahangin ah. Anong kalokohan yan? May iba pa akong malakas na galaw na hindi pa nagagamit. Pero kailangan mo nang makipagtulungan. Anong oras na ba? Hindi mo pa ipinapakita. Nandito ka pa rin at nagtatago ah. Sige, ipakita mo na. Susuportahan kita ng 100%. Ay, ang makamatay sa akin sa unang pagkakataon ay isang karangalan para sa iyo. Hintayin ang hinaharap. Ako ang demonyo na bumaba sa mundo. Ikaw, sapat na ang iyong pagmamalaki. Ay naku. Tiningnan ko ang mga palad ko. Qinlong, may masamang kapalaran ka ngayon. Haha. Ako ang demonyo na bumaba sa mundo. Walang makatalo sa lakas. Nakarating na sa rurok ng mundong ito.
Maaari bang itanong, sino ang makakapatay sa akin? Malayo sa kalangitan, malapit sa paningin. Tiate. Ikaw lang. Ikaw ay isang mahirap na delivery boy. Sa aking paningin, parang lang isang langgam ka. Ako. Isang daliri lang. Ay kayang durugin ka. Tumingin ka muli. Enye. Ah. Hindi sapat, hindi sapat. Bata, tanggapin mo ang huling lihim ni Dogfather. Dogman United. Wow! Pakiramdam ko ang lakas ko ngayon. Napakalakas. Parang kaya kong makipagsabayan sa langit. Kung nais mong wasakin ang mundo, sa susunod na segundo, ay makakaranas ka ng pagsalungat ng langit. Mapapasok ka ng kidlat. Walang problema kung mamatay ka. Ako, si Ginoong Aso, ay hindi pa sapat ang aking buhay. Ano bang klaseng kapangyarihan ito? Tao at aso, iisa. Tumahimik ka. Aso at tao, iisa. Ay, pareho lang, pareho lang. Pwede bang maging pareho? Ikaw ang aso, Ginoo. Aking alaga. Kailangan si Ginoong Aso sa unahan. Tama. Nakita ko na. Bata. Naiintindihan ko na, Ginoong Aso. Inaalipusta ka niya. Naiintindihan ko rin. Saktan siya. Walang pakialam kung tao ka o aso. Ngayon, hindi ka na mabubuhay. Maghanda kang mamatay. Ha! Ha! Ito ang aking kagamitan, aso. Gamitin mo ito laban sa kanya. Kumuha ka ng isang palo. Ah! Sumpa. Papatayin kita. Gagawin ko ulit. Ha! Yang Jayan. Pasensya na. Pasensya na. Sinasalita ko. Hindi na kita guguluhin. Kinshaw. Gusto pa rin kita. Yung mapaghimagsik na anyo mo. Ah, hindi na, hindi na. Ako. Umalis na. Hindi, hindi. Yang Jayan. Ayos ka lang ba? Doktor Yang. Salamat sa'yo ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, baka nagkaproblema pa kami buong pamilya. Mukhang mamamatay na tayo rito. Nga. Ay naku, tiyo at ya. Itong si Kinlong ay dahil sa galit sa akin. Kaya siya kumilos laban sa inyo. Ako ang nagdala sa inyo sa ganitong sitwasyon. Ay naku. Ginoong Yang. Kapag sinabi mo yan, parang hindi mo kami kilala. Ito ay tungkol sa pamilya Su. Anong sinasabi mo? Wala kayong problema. May problema ako, Ginoong Aso. Ginoong Aso. Anong nangyari sa'yo? Ito ay isang biyayang ibinuhos mula sa langit. Ginoong Aso, babalik na ako sa langit. Yang Jayan. Narinig mo ba? Ang asong ito, nakakapagsalita siya. Tama. Nakakapagsalita. Ang asong ito. Ang galing naman nito. Baka ito ay isang Diyos na aso. Hindi ako aso. Ako si aso na nagmula sa langit. Ngayon, puno na ang aking mga nagawang kabutihan. Kailangan ko nang muling umakyat sa langit. Congratulations, aso. Ah, bata. Nasa iyo. Ang kapangyarihan na iniwan sa akin ni Ginoong Aso. Mag-aral ka ng mabuti. Sa hinaharap, may pagkakataon ka ring makabalik sa posisyon ng Diyos. Makikita pa tayo sa langit. Paalam, Ginoong Aso.